Puwede talaga na gawin mo itong minuga, lalong pwede ito sa mga birthday ng mga bata, pwede talaga sa mga handaan, lalong pwede mo itong pagkakitaan. Ang cute lang talaga nito kaya tara na gawa tayo. So dito sa ating mixing bowl, meron na tayong 500 grams ng first class flour, maglagay ng half tablespoon ng yeast at 1 teaspoon ng bread improver. Kung wala kayong mga bread improver ay okay lang, skip nyo na lang yung ingredients natin na to. Maglagay ng half cup light brown sugar, 1 teaspoon ng asin, at isang piraso na itlog at half cup evaporated milk at half cup na tubig. At tunawin ko muna yung asukal at asin bago ko basain yung harina. At nang nabasa na yung harina, isaka ko na maglagay ng 1/3 cup ng margarine at shortening, bali pinaghalo ko lang yan. Masahin lang ito ng mabuti at pakinisin. Yung aking dough na ito mga palangga ay pinadaan ko sa dough roller machine kaya ito'y makinis. At pwede naman na masahin nyo lang ito ng mano-mano. Pero siguraduhin nyo lang na mapakinis ninyo ng mabuti yung ating dough para naman maganda yung texture at yung alsa. At pahira lang natin yan ng shortening pag ipatong natin yung ating mga dough para hindi naman siya kakapit. At pinutol ko lang pala ito sa 24 grams. Pagkatapos ko itong putulin, ay agad ko na itong pigurahin ng pabilog. Pagkatapos ko itong pigurahin ng pabilog, ay i-rest ko muna ito ng 30 minutes bago ko ito palaparin. Pagkalipas ng 30 minutos, ay butasan na natin sa gitna yung ating donut. At yung ating dough ay matira na lang dito ay 20 grams lang. Kasi yung nakuha natin sa gitna na excess dough ay nasa 4 grams. Kaya yung donut natin ay nag-net po ng 20 grams. Kaya ang cute lang talaga nito ga. Gumamit lang ako ng photo molder na may sizes ito na 7x3. Ito po yung pinalapad ko at maliit lang yung icing tips natin na pinabutas natin dito sa gitna. Maliit lang para maliit lang din yung makukuha na excess dough at para maliit lang din po yung botas. At pinaalsa ko ito ng 1 oras at kalahati bago ko niluto sa mainit natin na mantika. At katamtaman lang yung hina ng apoy ng kala natin dito para lutong-luto talaga yung ating donut nang sa ganun ay hindi din mangungulubot yung donut natin. At ito yung gagawin nating glaze. Gagamit ako dito ng ECC baking bar at strawberry flavor ito. Nasa 100 grams ito at lagyan ko lang ito ng mga 2 tablespoon ng mantika. At may natira ako dito na chocolates, kaya ihalo ko na lang dito. At ipatong natin ito sa kumukulo na tubig. Ang tawag natin dito ay double boiler method. At pahinaan na natin yung apoy ng ating kalan para hindi din kulong-kulo. At kahit hindi pa yan tuluyang natunaw, ay kuhanin lang natin. Dito na natin yan ipagpatuloy sa ating lamisa. Pero nanatili pa itong nakapatong sa ating mainit na tubig. At nagdagdag ako dito ng 1 tablespoon ng mantika kasi parang ang lapot lang. Makapal lang yung ating chocolates. At meron din tayo ditong flavor OB at yung chocolates flavor. At same lang yan mga gahatig, 100 grams at same lang din yung process. At dito sa chocolates ay nagtoppings lang ako ng crushed Oreo. Napaka-cute talaga nito ga na pwede talaga natin itong gawing panghanda sa anuman na okasyon. O diba? Lalong pwede natin itong pagkakitaan. Ang pintahan dito ay depende na ho din yan sa costing natin. At ang ganda talaga nito ilagay sa sweat corner, lalo na pag birthday ng mga bata. At hanggang dito lang yung ating video. Maraming salamat sa panonood.